So tuloy po natin ang ating nagiging paksa na napakaganda. Philippians chapter 3, verse 10. Aklat ng Pilipos, yan, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Sa Tagalog nga, tingnan natin. Upang makilala ko siya. Sino yun? Si Jesus. Paano natin makikilala ang Panginoong Jesus? Through the Bible, through the Scripture. So ito po yung nagpapakilala, di ba? Yan sabi diyan, at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. So ito po yung journey natin na makikilala natin ang Panginoong Jesucristo at ang kapangyarihan niya sa pamamagitan lamang nung ginawa niya doon sa gospel, sa krus ng Kalbaryo. Ano po? Na yung pinaka-essence o yung pinaka-mahalaga doon ay yung pagkabuhay na maguli. At ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan, o yung kanyang mga pagtitiis, na ako ay matutulad sa kanyang pagkamatay. So makikita natin sa ating topic, number 1, ang bisa ng kanyang resurrection. Di ba sabi that I may know Him, ang makilala si Kristo Jesus, and the power of His resurrection. Importante po yun, na maging maliwanag sa atin, ano yung kapangyarihan na taglay-taglay natin dahil inilakip tayo sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing, sa kanyang pagkabuhay na maguli. So napaka-importante po niyan kasi yan po yung journey natin habang tayo nabubuhay sa lupa. Ia-apply natin yan. Na isinama ka sa kanyang kamatayan. Kaya ang sabi ng Romans chapter 6, yung ating napaksa ng mga nakaraan, sabi doon, count yourself. Diba? Ibilang ninyo, isama ninyo. Pag sinabi pong count yourself, parang debit, credit, idadagdag mo ba o iaalis mo? Idadagdag mo. And that is faith. Count yourself. Kasi sabi ng Bible, sa lahat ng nangyari kay Jesus, inilakip tayo ng Diyos. Nagbigay po ako malimit ng illustration. Let's say, eto ka. Eto si Kristo. Halimbawa lang po to. Pag sinabi pong inilakip, inilagay ka. Nandun ka, kasama ka ni Kristo. Nung siya'y ipinako sa krus, nung siya'y ipinako, kasama ka. Kaya nga po nirepresent tayo doon sa kanyang kamatayan. Kaya napaka-importante po nung yung alam natin yung ating outward man, yung ating flesh, na ang sabi ng ating mga pinag-aaralan doon sa gospel, doon nananahan sa katawan ng tao, di ba, Romans 17, 18, and 19, yung sin na nananahan sa katawan, sa flesh, yun yung naging problema ng tao, na yun yung against sa law. Hindi makasunod-sunod ang tao sa law dahil nga meron tayong sin in the flesh. Na yun, sabi ng Romans 8:3, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Ni-represent niya yung outward man natin. Ayan. Ang hindi magawa ng kautusan na mapasunod ang tao dahil meron siyang kahinaan sa laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak, nag-anyong lamang salarin, sinful flesh. At dahil sa kasalanan, yung sin na nananahan sa katawan ng tao, hinatulan ng Diyos saan? Sa laman ni Jesus, sa laman. Hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. So that's why, doon sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang pagkapako, pagkamatay, at pagkalibing, nirepresent yung ating outward man, yung ating sin in the flesh. Kaya yung flesh ni Jesus, ang nagkawatak-watak, wasak-wasak, dahil kinondemned yung sin, na doon nananahan yung flesh. Ang trabaho naman natin, count yourself. Ibilang mo. Kasi isinama ka kay Kristo. Let's say, eto tayo, eto ka, bawat tao, eto si Christ, halimbawa lang po to, inilakip ka sa kanyang kamatayan hanggang sa kanyang pagkalibing. Kung nasaan si Kristo, naandun ang tao. Yung kanyang outward man ay namatay at inilibing. Kung saan napalagay ito, dun siya, andun ka. Kaya ang sabi ng Romans chapter 6,
Count yourself. Ibilang ninyo ang inyong sarili. Ang faith natin, dahil sinasabi ng Scripture, susunod ka. Yun ang pagsunod po, yun po yung obedience in Christ. Hindi po yung magpakabait ka, hindi lang po yun. Pangalawang bagay lang yung natural na nagagawa ng tao o magpakabait sa lupang ito kahit hindi Kristiyano. Pero pag Christian ka, syempre, behave ka rin. Pero yung pagsunod kay Kristo, yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 10, verse 5, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Ito po yung obedience ni Christ. Na kung sinabi ng Bible na count yourself, sabi ni Paul, lagay mo nga sa Romans 6, verse 4, tingnan natin. Therefore, we are buried with Him, di ba? Tayo raw ay nalibing kasama niya sa bautismo ng kanyang kamatayan. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Likewise, gayon din naman kayo, pag sinabing likewise, una, ang Diyos ang nag-reckon. Ang Diyos ang nag-count sa lahat ng tao na isinama kay Kristo. Ang trabaho ng mga believer, ikaw din ay magre-reckon. Pag sinabing reckon, ibibilang mo din ang sarili mo. Bakit sinabing likewise? Kasi pag sinabing likewise, dalawa na ang gagawa. Una ang Diyos, nirekan tayo sa kamatayan ni Kristo. Ang gagawin naman ng tao, kung nananampalataya ka, iririkan mo rin yung sarili mo sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay na maguli. Yan po yung napaka-importante na maunawaan natin. Ano ba yung obedience of Christ? At ano naman yung ating gagawing pagpapasubmit, pagpapasakop kay Kristo. Nung araw, ang turo ng reliyon, magpakabait ka, huwag kang gagawa ng masama. Wala pong masama doon, pero sala, out of context. Ang talagang submission kay Christ, eto yon, bringing every thought into captivity. Yung isipan natin ay napasasakop to the obedience of Christ. Asan ang obedience ni Christ? Eto yon, na sumunod siya sa Ama, na siya ay kinakailangang mamatay sa krus para sa kalayaan, una ng mga Hudyo at lahat ng sangkatauhan. He tasted death to every man. Natikman niya yung kamatayan para sa lahat. Ang makikinabang, yung nakikipagkaisa, yung nananampalataya. So yan yung obedience to Christ. Yun yung submission to Christ. Nagpapasakop ka ba kay Kristo? Diyan nalulugod ang Diyos kapag yung ginawa ni Kristo ay ating pinananampalatayanan. Di ba? Reckon yourself. Likewise, reckon yourself. Gayon din naman tayo, sabi doon. Gayon din naman kayo. Kung ang Diyos ibinilang ang lahat ng tao sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing at sa kanyang pagkabuhay na maguli, gayon din naman kayo. Likewise, reckon yourselves sa kanyang kanyang kamatayan at sa kanyang pagkalibing. Why? Kasi doon mo makikita na malaya ka na sa kasalanan. Ano ba yung number one? Ang number one is, ang resurrection power ni Christ ay brings immortality and life. Di ba? Na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang kaligtasan. Para wag ka tayong mapunta sa walang hanggang kamatayan. Yan yung greatest blessing. Mga minamahal, mga kapatid, yan yung pinakadakilang himala. Yan yung pinakamalaking kapangyarihan na mararanasan ng tao. Alam niyo, nung araw, nawili po ako doon sa, binata pa po ako, nakikita ko kasi parang hangang-hanga ako doon sa mga pag binaril, hindi tinatablan, anting-anting. Ang alam ko, yun ang kapangyarihan ng Diyos, nakalihiman. Yung pag ikaw ay tinataga, hindi ka nasusugatan, hahanga ka para ligtas ka sa anumang panganib. Akala ko yun ang kaligtasan. Mali pala. Ang kaligtasan, sangayon sa kasulatan, para sa inward man. Kasi itong physical, mamamatay din ito. Meron ba kayong alam na merong, makikita nyo na may mga nabuhay na merong anting-anting, binabaril, hindi tinatablan, pero ngayon, patay na. Confusing, ano ba talagang iniligtas ng Diyos
ang pinakadakilang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin, ito nga po yon, yung eternal life. Yung physical kasi, nakadesign po yan, talagang uuwi yan sa alikabok. Kahit na magkaroon ng isang tao ng anting-anting, huwag kang maiinggit doon. Mantakin mo yun, pinagbabaril, hindi tinamaan, hindi namatay. Pero darating ang araw, mamamatay din yon. Ang tanong, papaano yung kanyang spiritual na buhay? Di ba? Sapagkat sa ating pag-aaral, merong dalawang pagkatao ang isang Kristiyano. Isang taong panlangit, isang taong panlupa. Di ba? Malinaw po yan sa ating mga pinag-aaralan. The first man is of the earth, earthy, and the second man is the Lord from heaven. Ang liwanag po niyan. Yung daw unang tao ay, ito yung outward man. Yung ikalawang pagkatao, ito yung makalangit, ating spirit, inward. Yan, ang unang tao ay tagalupa, naukol sa lupa. So yung unang tao, yung physical, talagang sa lupa to uuwi. At ang ikalawang tao ay tagalangit. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga tagalupa. At kung ano ang ukol sa langit, ay gayon din naman silang tagalangit. Yan. Para malinaw po, yung journey ng ating pananampalataya na ang iniligtas ng Diyos at ang binuhay ng Diyos, isinama sa resurrection, itong inward man. Kasi yung outward man, ito ay namatay at inilibing. Kasi diyan nananahan yung kasalanan. Kaya may iintindihan din natin dito na kung itong outward man ay itinuring ng Diyos na namatay na, buried na, kaya sa paningin ng Diyos, wala na itong outward man na pinananahanan ng sin. Kaya ngayon, yan yung sinasabi sa Colossians chapter 2, verse 11, yung circumcision of Christ. Ito yung circumcision of Christ. Na sa Kanya ay tinuli rin naman kayo sa pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, hindi po yung gawa ng natural, sa pagkahubad ng katawang laman. So itong katawang laman, physical, na pinananahanan ng sin, anong ginawa niya? Pag sinabing hinubad, inalis. Yun yung Colossians 2:11. Paano inalis? Namatay at inilibing. Gusto ko maintindihan yung maliwanag ito. Na ito sa mata ng Diyos, iwinaksi. Iwinaksi ang masamang hilig ng laman. Sinful flesh. Done yan in the spirit. Nangyari yan sa mundo ng espiritual. Kaya ito yung hindi maintindihan ng natural na isipan ng tao. Ang trabaho nating mananampalataya, nagtitiwala ka dyan. Parang ang weird. Sa isang natural, ordinaryo, at walang pagkaunawa sa salita ng Diyos, hindi niya ito maiintindihan, mga kapatid. Mahirap maunawaan yan ng isang taong natural. Yung walang panahon sa salita ng Diyos, ni hindi nadaan ang salita ng Diyos sa kanyang isipan. Napaka-imposibleng maunawaan to, mga kapatid. That's why, pag ikaw ay nakatutok sa Bible, mauunawaan mo yung pananampalataya na ibig ng Diyos. Na ito ay iwinaksi na. Pag sinabing iwinaksi, kung bakit sinasabi yung circumcision. Kasi ang circumcision, merong ang doktor na inaalis na masamang laman. Yun yung natural. Sa panahon ng mga Hudyo, ang lahat ng anak ni Abraham, sinircumcise. Yung mga lalaki, sinicircumcise. Pagdating kay Kristo, kaya makikita ninyo, yung unang pangako, physical. Literal. Di ba? Physical na katawan, physical na templo, physical na bansang Israel, puro literal. Pagdating kay Kristo, spiritual. Ano sabi doon? A circumcision na hindi gawa ng kamay ng tao. Do the spiritual. So ibig sabihin, itong tao, inalis yung may masamang nananahan sa kanyang katawan, yun yung sin in the flesh, sa Romans 7, pag nagbabasa kayo talaga ng gospel, pag napaulit-ulit yung nababasa ang gospel, magiging maliwanag yan. Yan yung namatay at inilibing. Done away. Iwinaksi.
Kaya ngayon, itong spirit, inward man, yung taong panlangit, resurrected na yan, inilakip niya sa pagkabuhay na maguli, yan din yung na-born again. Ito rin yung bagong pagkatao. First, 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, ang sino mang na kay Kristo, ay bago ng nilalang. Sino yon? Yun yung inward man. Hindi ito yung old man eh. Yung outward man, old man din yan. At yung inward man, yan din yung new man. Bagong tao. New creation. Para maging malinaw po sa ating isipan ang pagkaunawa. Sa ganda ng ginawa ng Panginoon. Okay. Kinig kayo magaling. Babalik ako doon sa aking illustration. Ang tao, pag walang alam sa salita ng Diyos, ang laging expectation niya, physical. Ang tingin niya sa kanyang pagkatao, isa lang. At maging tayo, nasanay ang ating isipan, pagkaalam at pagkaunawa, na ikaw ay isang tao lang. Mali. Sinasabi ng Bible, lalo na pag ikaw ay na-born again, automatic meron kang dalawang pagkatao. Okay? Para maintindihan natin ng maintindihan. Maintindihan nyo na maintindihan. Habang nakikinig kayo na nakikinig, magiging maliwanag sa inyong isipan yung kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa buhay ng tao. Through the Bible, the Scripture. Yan yung magiging guide natin. Para wag lamang tayong focus sa physical. Pero maganda naman yung pangako ng Diyos. Habang gusto niya na mabuhay ka, ipoprovide niya, pagagalingin ka niya, yung outward man mo. Di ba yun yung ating topic? Brought us great liberty from the power of sin. Wala nang kapangyarihan yung kasalanan, kaya ang sabi ng Romans 6:14, tingnan natin, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Ano yung grace? Ito yon. Kaya yung circumcision, tinanggal na yung flesh na nananahan ang kasalanan, kaya hindi na apektado yung inward man mo. Ito yung righteous. Ito yung walang dungis, banal, walang kulubot. Yung inward man, mga kapatid. Protected na yun ng dugo ni Jesus, sealed na yun ng Holy Spirit. Okay? That's why, magkakaroon ka ng comfort, relief, na meron kang assurance na banal ka na. Sino yung banal? Yung inward man. Sino ba yung inward man? Yun yung may consciousness, yung mismong ikaw. Itong body natin, sasakyan lang natin ito. Ito'y taong panlupa. Pansamantala lang ito. Ang talagang ikaw, yung espiritu mo, yung may kamalayan, may consciousness, yung may buhay, yun yung iniligtas ng Panginoon. Yun yung may buhay na walang hanggan. Hindi po masama ang maghanap buhay, maging maganda ang future, pero kailangan maliwanag ang isip mo, may hangganan ito. At ang talagang idinil ng Diyos sa tao ay makapiling niya siya sa buhay na walang hanggan ay mismong yung iyong consciousness, yung iyong espiritu, yung mismong ikaw, yung mismong may buhay, yung nagbibigay ng buhay dito sa ating physical. Amen? Nakuha niya po ba? Bakit ko sinabi, ang tao nakapokus palagi sa physical, anting-anting. Ako nung araw, ang hilig ko sa, yung aking drawing table, may mga, tawag yan, mga cabinet, may mga drawer yon. Puno yun ng mga, imbis na mga, ang nakalagay doon, puro mga librito. Mga, nagagala po ako nung araw na sumasama po ako sa, pupuntahan namin yung matandang ganito, meron daw yung hawak na anting. Minsan magbibigay yun ng librito. Kaya nung araw, mayroong mga Latin word na pampalayas daw ng demonyo. At ang kapangyarihan ng tinatawag na kapangyarihan nila nung araw, parang may may level. Parang mas mataas yung kanyang kapangyarihan. Kaya sila naglalabanan. Kaya doon umuuwi minsan yung kinukulam, yung
sinasaktan, yung ginaganyan, ginagalaw. Pag mas mahina ang kapangyarihan niya, matatalo siya. Ganon yung na-encounter kong mga kapangyarihan na akala ko yun ang kapangyarihan ng Diyos. Puro sa physical yun. Pampagaling. Nanggagamot ba sila? Yes. Nanggagamot din sila. Siguro ko naranasan ng marami. Okay? At marami, lalo na yung mga militar, pumupunta sa mga taong merong mga alam na anting-anting at humihingi para proteksyon daw nila sa kanilang pakikipaglaban. Dahil lalo na yung militar, pag lumabas daw sa bahay, ay yung isang paa niya ay nasa hukay. Diba? Yung mga kasabihan ganon. So ang malimit na ginukuhang proteksyon ng tao, siguro mag-gets nyo ako, para maunawaan natin itong kagandahan na ginawa ng Panginoon, laging sa physical, outward man. Pero may inassure naman ang Diyos dyan. Ang sabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kasi sabi ng Panginoon, balisang-balisa yung mga walang pananampalataya sa kanilang kakainin, sa kanilang isusuot, kung ano yung future, kung ano ang bukas. Ano sabi ng Bible sa Matthew 6? Huwag kayong mabalisa sa araw ng bukas. Hayaan nyo ang araw ng bukas ang siyang mabalisa sa kanyang sarili. Unahin nyo ang aking kaharian. Ito yun. Ito yung ibig ng Diyos. Yung ang kaharian ng Diyos nasa loob ninyo. Di ba? Luke 17:20. Ang expectation ng mga Hudyo, ng mga priest, kailan nyo ibabalik ang kaharian? Dito sa Israel, sa Jerusalem. Physical. Pero ano sabi ng Panginoon? Palibhasa ay tinanong siya ng mga Pariseyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sinagot niya sila, sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na napagkikita ng mata, physical. Ni sabihin man nila, naririto, nasa isang lugar, o naririyan. Di ba? Sapagkat narito ang kaharian ng Diyos. Nasaan? Nasa loob ninyo. Sa espiritu nyo. Yun dapat maghari ang Diyos para magkaroon nyo ng eternal life. Ano ang sabi ng ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom. Ano yon? Maligaya ka. Masama bang merong kinakain, may iniinom? Alam nyo, ibig sabihin ng Panginoon doon, huwag kayong mahirati na ang kaharian ng Diyos ay doon dumidepende sa physical. Sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay ang katwiran, righteousness, peace. Di ba? Ginawa ng matwid ito, righteous. Yun ang kingdom. Ginawa ka ng matwid. Peace. Pag mayroong peace, hindi na maghahari ang kasalanan. Hindi ka na mahihiwalay sa Diyos. Ikaw ay nasa ministry of reconciliation. Pakita mo nga 2 Corinthians 5:18-20. Tingnan ninyo. Hindi nagalit ang Diyos. Datapot ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagkasundo tayo, tao, sa Kanya, sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo. At ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo, reconciliation. 19, tingnan ninyo. Sa mga katwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo. Hindi ka na mag-aalala na galit sa iyo ang Diyos. Why? Bakit hindi na galit ang Diyos? Sa sanglibutan na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Di ba? Bakit hindi ibinibilang? Kasi wala ka na sa kautusan. Ang kautusan lang ang nagdi-define na ikaw ay sinner dahil may binabiolate ka. Pero tinubos tayo ni Jesus sa kautusan. Kaya, maunawaan mo yung Romans 6:14. For sin shall not have dominion over you. Sa mga Kristiyano, hindi na raw tayo mapaghaharian ng kasalanan. Why? For you are not under the law. Wala ka na sa kautusan. Tinubos na tayo sa sumpa ng kautusan, lalo na yung mga Hudyo. But under the grace. Kailangan matutunan natin na kapag yung ating inward man, lalo na yung ating isipan, nakadepende sa pagtitiwala sa salita ng Diyos, ano po mangyayari? Ang tao, minsan, nagiging maligaya siya sa nakikita niya. Tama? Pag nakita niya, mapayapa, magandang lugar, nakakalibang, nakakaaliw, ano mangyayari? Magdudulot sa kanya yon ng kaligayahan. Tama?
yung nakikita ng kanyang mata. Bakit sinabi sa Bible, nasabi sa Korinto, hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita ng mata. Kung hindi nakatuon ang aming paningin sa mga bagay na hindi nakikita. Yan ang dahilan kung bakit ang pananampalataya nanggagaling sa revelation ng salita ni Kristo. Kapahayagan ng kung ano yung ginawa ni Kristo sa ating inward man at sa physical. Ano nangyari? Namatay at inilibing para hiwalay na yung outward man, hindi na maaapektuhan yung inward man. Kung sakali mang magkamali to, nagkakamali pa ba itong outward man? Yes, habang nabubuhay ka, nagkakamali pa rin. Kahit napakabuti mong tao, kung pag-uusapan ang about sa kasalanan, lagi tayong nagkakamali. Sa isip pa lang, nagkakamali ka na. Kung ang definition ng sin is still in the law, magkakamali ka. Diba? Mapuot ka lamang sa iyong kapatid, mamamatay tao ka na. Napupuot ka lang, yung galit na galit ka. Yung sa tindi ng ginawang kasamaan sa iyo, sa iyong mga mahal sa buhay, galit ka sa gumawa na yon. Napupuot ka. Alam nyo, murderer ka na. Gusto mo siyang mamatay, gusto mo siyang durugin, gusto mo siyang mapa-impyerno. Kaya maraming gusto may impyerno eh. Para yung kanyang kaaway, makita niyang naghihirap at nagdurusa. Pero ang impyerno sa sinasabi natin nung araw, tinuturo sa atin nung araw is lahat ng hindi nanampalataya kay Kristo. Di ba? Lalo ng worse yun. Hindi lamang yung may mga mortal na kasalanan. Even yung mabuti pang tao, kung hindi nanampalataya kay Kristo, sang-ayon sa dati nating paniniwala, pupunta siya saan? Sa impyerno. Di ba? Pero yung magalit ka lang, mapuot ka lang sa isang tao, sabi doon, murderer ka na. Tumingin ka lamang sa isang babae na mayroong masamang pagnanasa, anong sabi doon? Nangangalunya ka na. Hinaighten ni Jesus yung law. Para makita ng mga Hudyo, imposible na may maligtas sa pagsunod sa kautusan. Dahil 100%. Pero tinubos tayo doon ng Panginoon. At lalo na, itong ating outward body, yung sin in the flesh, ay kanyang pinatay at inilibing. Kaya yung ating inward man, maunawaan mo yung circumcision. Meron kang great liberty from the power of sin. Pag naunawaan mo yon, magsasaya ka. Dahil hindi na yon, sabi nung binasa natin kung bakit meron ng peace, hindi nagagalit ang Diyos, hindi na ibinibilang ang kasalanan. Saan? Sa mga nanampalataya kay Kristo. 2 Corinthians 5:19. Not imputing their trespasses unto them. Di ba? Ang sabi nga lang ng iba, delikado po yan. Pag itinuro nyo po yan, magiging license to sin yan. No, hindi totoo yun. Kasi, hindi mo aabusuhin yung biyaya bagkus magiging thankful ka na mayroon kang pagtanaw ng utang na loob kay Kristo sa ginawa niya na wala nang bisa ang kasalanan. Diba? So yun yung kingdom of God. Righteousness, matuwid ka na. Peace, hindi na galit ang Diyos kasi nasa ministry of reconciliation. Hindi ka na mahihiwalay sa Diyos. Kung bakit sinabi ni Apostol Pablo, wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Gusto niyo po ba yon? Di ba good news yan? Dapat yan diyan ka masaya na hindi nahihiwalayan ka ni Kristo. Yung inward man mo, reconciled na. Nananahan na in presence ng Holy Spirit doon sa inward man. 20. Kaya yung ministry of reconciliation, sabi dyan, now then, ito ngayon tayo, we are ambassadors for Christ. Una sina Pablo. Tayo ring mga Kristiyano, tayo daw ay ambassadors for Christ. Ang nire-represent natin habang tayo nabubuhay sa lupa ay yung bayang langit. Habang ikaw ay nabubuhay sa lupang ito. Kaya sabi doon, nakikiusap siya na makipagkasundo na tayo kay Kristo. Be ye reconciled to God. So ito yung ating good news. Ito rin yung ating ibinabalita. Sa mga tao na makakausap mo, alam mo, hindi nagalit ang Diyos sa iyo. Kung maunawaan mo lamang ang gospel,
nakikipagkasundo na ang Diyos sa iyo. Nakikiusap pa nga siya na makipagkasundo ka na sa Kanya sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Tinapos na ni Kristo ang issue ng kasalanan. Gives great liberty from the power of sin. Kailangan na intindihan mo yan. Bakit malayang-malaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan? Even na kung sakali mang magkamali ka sa isip, at minsan may nagagawa kang pagkakamali, hindi na yan ini-impute. Why? Kasi yung sin in the flesh, namatay at inilibing na. Kaya maintindihan mo yung pakiusap ng Romans chapter 6. Likewise, reckon yourselves. Ibilang ninyo ang inyong mga sarili kung papaanong ibinibilang na ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo, na tayo isinama sa kanyang kamatayan, yung ating outward man, at isinama ka sa kanyang pagkabuhay na maguli, yung ating inward man, yun yung ating kaligayahan. Na meron ka ng eternal life, brings immortality and life, meron ka ng, malaya ka na sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya, kaya nga ikaw ay sumasamba sa Diyos, kaya nga ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos. Una dyan. Pangalawa na lang yung physical. Kung nakakaranas ka pa ng kagalingan, kung nakakaranas ka pa na makakalampas sa mga pagsubok at problema, pangalawang bagay lang yun, kapatid. Dahil kahit hindi mga Kristiyano, gumagaling din. Kahit hindi mga Kristiyano, nakakalampas din sa problema. Tama? Tama po ba? Ang Diyos kasi nagpapaulan sa mga ganap at maging sa mga hindi ganap. Lalo na tayong mga ganap. Magpapasalamat ka na protektado ka ng Diyos even sa physical, even sa material at provision ng Diyos. Pangalawang bagay, ina-assure ng Diyos, all these things shall be added unto you. Lamang na lamang ang mga believers. Kaya dapat tayo ang pinakamasayang tao na nabubuhay sa mundong ito. Amen? Kasi double blessing. Pero higit sa lahat, ito lang ang dapat nating matutunan. Ang sabi ng Bible, hindi na kami tumitingin sa mga bagay na nakikita ng mata. Bakit? Kasi, nung hindi tayo Kristiyano, ang isang tao na ordinaryo, ang nagbibigay sa kanya ng kaligayahan, yung nakikita niya, yung naoobserbahan niya sa kanyang paligid. Tama? Diba? Pag wala kang sakit, pakiramdam mo, masaya ka. Ay, salamat, wala akong sakit. Totoo naman yon. Pag wala kang problema na nakikita, masaya ka. Pero pag mayroong problema ka nakikita, naku, nagigiyera, sana huwag umuwi yan sa World War III. Magiging malungkot. Ayan, nakikita ng mata mo, naoobserbahan at naririnig mo, yan, ng mga senses mo. Pagka yung hindi na masarap ang kinakain mo, ano ulam natin? Yung hindi mo gusto, wala kang ganang kumain, hindi ka masaya. Kaya maintindihan mo, yung sabi ng Romans, ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom. Dito nyo maiintindihan, bakit sinabi yon? Diba? So ang isang ordinaryong tao, laging nakadepende ang magbibigay sa kanya ng kaligayahan yung nanggagaling sa labas. Nakikita niya, naririnig niya, nakakain niya, nararamdaman niya. Pero ang isang Kristiyano, kapag naintindihan niya na doon yung taong panloob na hindi nakikita, yun ang iniligtas ni Jesus. At mananampalataya ka sa kanyang salita, ayon sa revelation ng salita ng Diyos, kung talagang nananampalataya ka, yung iyong isipan, let's say ito yung mind mo, brain, through the gospel of Christ na sinasabi ng Bible, ito yung Bible, ang pinakapuso ng Bible ay ang gospel of Christ. Pag naiintindihan mo yan, nababasa mo, napapakinggan mo, pag-attend mo ng mga Bible study, pag nababasa mo, pag nagre-review ka, pag nakikinig ka ng mga video about sa gospel, pag nagliwanag sa iyong isipan, kaya di ba, sabi doon, kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan lamang ito sa mga na nabubulag o nadimlan ang kanilang isipan. Binulag ng Diyos ng sanglibutan ito yung mga religious leaders, yung mga antichrist, yung mga laban kay Kristo. Ang isipan ng mga hindi sumampalataya at hindi naliwanagan, hindi naintindihan, hindi lubusang nakita yung ganda ng biyaya ng gospel. Bulag sila
sa kaliwanagan ng biyaya. So meaning, mananatili sa isang tao na ang kanyang kaligayahan nanggagaling saan? Sa labas, outside. Pero pag naintindihan niya ito, ang isang Kristiyano, ang kanyang kaligayahan nanggagaling sa gospel na naliliwanagan ang kanyang isipan dahil nakikita niya na ang value ng ginawa ni Kristo. Meron ka ng eternal life, yung inward man mo, matuwid ka na, hindi ka na iiwan ng Diyos. Sealed na yon ng Holy Spirit. At hindi kailanman madudungisan na. Kasi naintindihan mo yung circumcision, inihiwalay na yung body of sin. Nakuha niyo? Malinaw sa isipan mo, naintindihan mo, according to the revelation ng salita ng katotohanan. Kaya faith cometh by hearing, and hearing by the word of Christ. Yun na yung magiging kaligayahan mo. Pangalawa na lamang, yung physical at material. Ang number one na kaligayahan mo, kaya ka mayroong joy in the Holy Ghost. Ano sabi? Anong kingdom of God? For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness. Ano sabi ng 2 Corinthians 5:20? May the righteousness of God. Tayo daw ay ginawang matuwid. Peace. Bakit meron ka ng peace? Ang Diyos kasama mo na, hindi nagalit ang Diyos. Kasi wala nang bisa ang kasalanan. Tama? Tama? Meron ka ng peace. Yun yung peace, hindi yung peace na walang giyera. Outward yun eh. Outside yun eh. Yung peace, sa loob ninyo. Sana maintindihan niyo to. Kahit yung tao, malulungkot ka pag nire-reject ka ng yung kapwa mo tao. Tama? Kaya kapag nakasalalay ka lamang sa isang ordinaryong tao na wala ang liwanag ng gospel, magiging malungkutin ka. Magiging plastic ang kaligayahan mo. Ngumingiti ka lamang, pero sa totoo, may problema ka. Nire-reject ka ng ibang tao. Ang kaligayahan mo kasi nanggagaling lamang sa nakikita mo, naririnig mo, nararamdaman mo. Pero kapag ikaw ay isang Kristiyano na malago sa pagkaunawa sa gospel, nasa iyo ang kaharian ng Diyos, meron kang peace, meron kang joy in the Holy Ghost. Amen? Bakit ka merong joy? Naunawaan mo, sabi ng salita ng Diyos, dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, at nanampalataya ka, kasama mo na ang presence ng Holy Spirit. Amen. Alam niyo ba yung pinakamataas na kapangyarihan? Babalik na naman ako. Ang pinakamataas na kapangyarihan, wala nang hihigit sa level ng antas ng kapangyarihan kung hindi yung Holy Spirit nasa iyo. Nung araw, akala ko physical. Ang kapangyarihan ng tao sa sanglibutan, may mga level. Sabi pa ng iba, para lumakas ang iyong bertud, para lumakas ang kapangyarihan mo, huwag mong pababayaan sa debosyon. Lagi mo raw dadasalan. Kung meron kang anting-anting, kung meron kang medalyon, dinadasalan nila yon. Papakainin mo raw yun ng orasyon. Cruci Sancti Pater Benedicti, Sanctissima Dei, mga orasyon na hindi mo naman naiintindihan. Pero, sabi nila, kahit malakas ang power ng anting-anting mo, pero kung hindi mo naman dinidebosyonan, hihina din niya, matatalo ka rin ng iba. Labanan sila. Kung tawagin yun, kombate espiritual. Labanang espiritual. Kaya maraming nadadaya eh. Pero sa salita ng Diyos, papaano lalakas ang inward man mo? Mananagumpay na yan. Very powerful na yung ginawa ni Jesus. Sabi ng number 3 is, the power of God that worketh to the believers. Ito yung number 3. 2 Corinthians 13:4. For though he was crucified through weakness, yet he liveth by the power of God. For we also are weak in him, but we shall live with him by the power of God toward you. Sa Tagalog, sapagkat siya ay ipinako sa krus dahil sa kahinaan ng tao. Sino yun? Si Kristo. Gayon may nabubuhay siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Si Kristo po ay nabubuhay na ngayon sa atin dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat kami naman sa Kanya ay mahihina,
Sabi ni Pablo, kami sa kanya mahihina kasi punong-puno sila ng pag-uusig. Grabe yung persecution in their time. Ngunit kami ay mabubuhay na kasama niya, kasama ni Kristo, sa kapangyarihan ng Diyos na nasa inyo. Meron daw tayong kapangyarihan. Ito po yung good news. Meron po tayong napakadakilang power. Yun nga yung power of resurrection na nasa loob natin. Na wala nang tataas at hihigit na kapangyarihan dyan. Alam niyo ba, kung tayo mangunawaan lang natin ang salita ng Diyos, nagtataglay ang isang Kristiyano, bawat isa sa atin, hindi ka mahina. Mahina ka sa sarili mo, sabi ni Pablo, pero malakas ka dahil sa ginawa ni Kristo na nasa iyo, sa buhay mo. Kinakailangan kang magkaroon ng pamumuhay na mayroon kang napakatinding kapangyarihan sa kaloob-looban mo. Why? Kasi hindi na po yun pagtatagumpayan ng kapangyarihan ng kadiliman. At yun pong inward man ay, sabi ng Colossians 1:13, iyan po ay pinaghaharian na ni Kristo Jesus. Ninyo, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Pinaghaharian na ni Kristo ang isang Kristiyano. Sino? Yung inward man mo. Hindi na yan magagalaw ng kadiliman. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan. Hindi na yan mamamatay. 2 Timothy 1:10. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siyang nag-alis ng kamatayan. At nagdala sa liwanag, tama. Mula sa kadiliman, nilipat tayo sa liwanag. Mula sa kamatayan, binigyan tayo ng buhay. Resurrected na tayo. Diba? Na siyang nag-alis ng kamatayan. Saan yun? Yung inward man na dating patay, binuhay na. Tapos, dinala pa sa liwanag. Nagdala sa liwanag ng buhay. At ng ano pa? At ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Hindi na yun madidistract, hindi na yun makukurap, hindi na yun mawawasak. Alam niyo yung sinasabi doon sa sa 1 Corinthians 15 na yung may pagkasira ay papalitan ng walang kasiraan. Sa isang kisap mata, sa isang sagdali, lahat tayo ay babaguhin. Sino ang binago? Ito bang outward? Hindi. Yung inward. Lahat tayo ay babaguhin. Yung may kasiraan, ano yung dating may sira? Corrupted. Yung mind, yung spirit. Nagdilim yung spirit ng tao nung bumagsak sa kasalanan. Pero after the cross, yung corrupted, pinaltan ng uncorruptible. Hindi na mabubulok, hindi na masisira. Ang alin? Ang inward man. Hindi na mamamatay. Sapagkat inalis na ang kapangyarihan ng kamatayan. Tingnan natin yung 1 Corinthians chapter 15:26. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin, pasinin niyo yan, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. So nilipol na yung kamatayan doon sa yung taong panloob. Lagi tayong focus sa inward, sa spiritual, hindi po sa outward. Tama? Pag naintindihan mo yan na naintindihan, diyan ka magiging maligaya. Bakit? Hindi ka na maiinggit sa mayaman. Kung hindi ka man ganun kayaman, hindi ka na kung yumaman ka, salamat sa Diyos. Pero kung nangarap kang yumaman, pero hanggang dyan lang nangyari sa buhay mo, mananatili kang pinagpala. Bakit? Ang sabi ng Ephesians 1:3, purihin nawa, mapapasalamatan mo ang Diyos, mapupuri mo siya. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Bakit mo siya pupurihin? Na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol saan? Sa physical ba? Hindi. Ukol sa Espiritu, sa loob, sa sangkalangitan kay Kristo. Diyan mo pupurihin ng Diyos. Diyan mo papasalamatan ng Diyos. Pangalawa na lamang yung physical. Amen? Maliwanag po ba yan? Ito yung crisis. Pag hindi napalitan yung kaligayahan mo ng isang Kristiyano, pag ikaw ay na-born again, pero hindi ka lumago,
Yung sinasabi ni Pablo sa Hebreo, sana karni na kinakain mo hanggang ngayon, gatas ka pa rin. Nalulungkot si Pablo. Merong mga mananampalataya na dapat nag-matured na sa tagal ng panahon. Ang problema, hindi nila nakita ang mystery ng gospel kung hindi patuloy na or kaya hindi nagkaroon ng matinding uhaw at gutom na ang journey ng isang born again, siya ipinanganak sa Espiritu, kailangan ang unang lumakas sa kanya ay yung kanyang Espiritu. At kaya nasa atin ang Holy Spirit para makita natin yung sinasabi sa John, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. Ituturo daw ng Holy Spirit, all things, ang lahat ng bagay. Ano yon? And brings all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Yung lahat, ang mga aliw. Dadapot ang mga aliw. Paano ka aaliwin ng Holy Spirit? Sa physical mo ba? Hindi. Dadapot ang mga aliw sa makatubagayang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo ay aking sinabi. So anong trabaho ng Holy Spirit? Yung lahat ng pangako ni Jesus, lahat ng ginawa ni Jesus, lahat ng sinalita ni Jesus, yun lamang ang papaalala niya sa iyo para ikaw ay maging maaliw habang nabubuhay sa lupang ito. Amen? He will testify of me. Anong patutuhanan ng Holy Spirit sa iyo? Dito, yung ginawa ni Kristo para maging kaligayahan mo. Ito na po yung maganda dyan. Pag ikaw, kinakailangan magkaroon ng transformation, ito po yung tunay na transformation nang gagaling sa isip. Kung bakit ang sabi ng Ephesians chapter 4, verse 22, inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dati ninyong pagkatao. Yung dati mong buhay, nung hindi ka pa Kristiyano. Yung dati mong kaisipan, na sumama ng sumama ayon sa kahalayan ng mga pagdaraya. Ano yung kahalayan ng pagdaraya? Yung mga false teachings, yung mga maling turo, mga maling aral. 23, at kayo ay magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Paano ka mababago? Espiritu, salita ng Diyos. Sinong gagawa niyan? Yun yung trabaho ng Holy Spirit. Kaya nasa iyo, Holy Spirit. Yan ang mag-aaliw sa iyo. Pag ikaw ay nanampalataya sa ginawa niya, na secured ka na, wala nang bisa ang kasalanan, hindi na magtatagumpay sa iyo yung number susunod ay, the gates of hell, the power of resurrection destroyed hell and death. Ano yung hell dyan? Yan po ay Hades. Ang meaning po ng hell dyan, grave. Ano yung grave? Yung libingan. Kasi sino ilalagay sa libingan? Patay. Pero ang sabi ng ating pinag-aralan, wala nang kapangyarihan ng kamatayan. Inabolis na ni Jesus ang kamatayan. Kaya sabi nung sumunod, the power of resurrection destroyed hell and death. Wasak na raw yung kapangyarihan. Pag sinabi pong gates of hell, yung gates nagre-represent sa power. Wala ng lakas, wala ng puwang ang pintuan ng kamatayan at ng libingan. Magkakombinasyon kasi yung patay at saka yung graves, yung libingan. Okay, tingnan natin. Revelation chapter 1, verse 18. Di ba sarap mag-enjoy sa salita ng Diyos kung ipopokus mo yung iyong isipan? At ang nabubuhay at ako'y namatay at narito ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Sino yan? Si Jesus nagsasalita dyan. Siya raw yung nabuhay, namatay at narito ako'y nabubuhay magpakailanman. Sabi ni Jesus, at nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades. Ano sabi dyan? Ang Hades po, meaning po, meron po kasing tatlong word ang hell. Yung una, yung Hades, meaning po niya ay grave. Yung isa po, Tartarus, ang meaning po ng Tartarus ay imaginary abyss o yung kalaliman, mababang kalalagayan. And then, yung Gehenna, yan po yung literal place, yan po yung may kaugnay na connection na apoy. Doon sa Jerusalem, isa pong lugar yan na tapunan ng mga basura. Na yung mga tapunan ng basura, laging nag-aapoy, laging umuusok, at
sabi doon ang apoy ay hindi mamamatay, doon ang uod ay hindi namamatay. Yun po'y metaphor, paghahambing. So yung pong hell ay mayroong tatlong kahulugan. Ang tinutukoy po dyan ng the resurrection power of Christ ay nagbigay ng destroyed o winasak ang kapangyarihan ng hell, kamatayan, o ng graves at ng kamatayan. Tingnan po natin yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 55. O death, where is thy sting? Kamatayan, nasa na yung kamandag? O grave, ayun yung Hades, grave, libingan. Where is thy victory? Wala na, tapos na. Dahil saan? Dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Nasa kanya na yung susi. Ibig sabihin, sinarhan na niya, hindi na kailanman makakaalpas, makakawala. Tapos na yung kapangyarihan ng grave at saka nung death. Yun yung sinasabi ni Paul, kahit nasa bilangguan siya, ano sabi niya? Rejoice in the Lord always. Bakit ka magre-rejoice? Gawa nito. Yung mga bisa niyan. Saan? Sa yung taong panloob. Na yun ay hindi na mamamatay. Wala na po yung eternal death. Sabi ko nga, pag ang isang tao namatay, nalulungkot tayo. Pero huwag kang lubusang umiyak pagka-Kristiyano yan. Bakit? Hindi talaga siya patay. Kasi wala nang kapangyarihan sa isang Kristiyano ang libingan at ang kamatayan. Amen? Di ba? So ito yung problema. Pag hindi lumago at hindi lumalim, hindi tumibay, hindi nag-ugat, sa pagkaunawa, sa katotohanan na dala ng gospel. Tingnan niyo magaling ha. Kailangan ang kaligayahan mo, hindi laging nanggagaling sa nakikita mo, sa naririnig mo. Kung hindi dapat, yung mabuting balita, malagay sa iyong isipan, sa iyong taong panloob, yun na yung magiging kaligayahan mo. Yun yung magiging inspirasyon mo. Tingnan ninyo. Pag ikaw, ito kahinaan natin. Pag nakita mo yung paligid mo, walang sumasama sa iyo, nire-reject ka, si Kristo ang unang-unang dapat malungkot. Sabi ng John 1:11, siya'y naparito sa sariling bayan niya. He came unto His own. Para sa kanila, para sa bayang Israel. Pero anong ginawa ng mga Israelita? And His own receive Him not. Hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Pero na-discourage ba siya? Hindi. Ang kaligayahan niya, kasama niya ang Ama. Sabi niya, hindi ako nag-iisa. Kapatid, kapag gusto mo talagang maging matatag at matibay sa buhay sa lupang ito, maaapektuhan ang pamumuhay mo, magiging matatag ka. No matter what. Ano man minsan ang nagaganap na nakikita mo, hindi mo masama, magsaya ka, mag-enjoy ka, pero pag dumating na ito yung kalamangan ng isang Kristiyanong malago sa pananampalataya. Pag dumating na minsan iiwanan ka ng ibang kaibigan, minsan yung mahal mo sa buhay, aalis yan. Di ba? Minsan ang buhay natin sa lupang ito, pag magkakasama tayo, masaya tayo. Pero pagka nagkakahiwa-hiwalay na, iiyak ka na, malungkot ka na. Pero tandaan mo, makakamove on ka sa buhay. Pag naintindihan mo, kasama mo ang Diyos, pinaghaharian ka ng Diyos. Alam niyo yung panahon sa lupang ito, pabago-bago. May panahon na mainit, may panahon na tag-ulan. May panahon mapayapa, may panahon may kaguluhan. May panahon na malakas ka, panahon hihina ka. May panahon mayroon kang karamay, may panahon wala kang karamay. Pero kapag naunawaan mo, ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at pag-inom, mag-e-enjoy ka sa lupang ito. Sabi ni Pablo, natutunan kong malaman ang lihim ng kasaganaan. Pero pag ang kaligayahan mo lang yung kumpanyo ng tao, hindi mo ma-stand yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Pero kung alam mo, kasama mo ang Diyos, iwanan ka man ng marami, makakamove on ka, masaya ka. Bakit? If God is for us,
who can be against us? Amen?